Grabe init. Uy! Katrobol! Kumusta na? Nagbabalak ka ba na bumili ng iyong aircon? Kaso, hindi mo naman alam kung ano yung size or horsepower na ilalagay mo sa iyong kwarto or sa iyong bahay or sa iyong opisina or sa iyong business. Paano siya i-compute ng mabilisan? Yung simple cooling load estimate lang ang pag-uusapan natin. Tignan natin kung paano. Yung cooling load estimate shortcut, ito po siya. Yung cooling load is area in square meters times yung rule of thumb divided by 9,000. Yung 9,000 po is yung 9,000 BTU per hour equals to 1 horsepower. Yung mga rule of thumb natin, sa residential, 700 to 800 BTU per hour per square meter. At 1,000 to 1,200 BTU per hour per square meter naman para sa mga commercial area. Ang pinakamataas na rule of thumb ang ipo-consider natin for additional heat load. I-measure natin yung area, choose natin or pipiliin natin yung pinakamataas na rule of thumb, then ika-calculate natin yung load. Using yung formula, tapos mamimili na tayo ng tamang horsepower na available. Ito yung example na computation. 6 by 5 na room. Yung ceiling height niya is 10 feet, standard, syempre. Tapos yung application niya, residential. Kakalculate natin yung area, length times width. So 6 times 5 equals to 30 square meters. Step number 2, pipiliin natin yung rule of thumb. Yung pinakamataas, residential siya, 800 BTU per hour per square meter yung pipiliin natin. Ika-calculate natin yung cooling load. Yung cooling load is equals to area times yung rule of thumb, which is 800. Kaya, lumalabas, 30 times 800 equals to 24,000 BTU per hour. Step number 4, ko-convert natin sa horsepower. Yung 24,000, i-divide natin ng 9,000 para maging horsepower siya. Lumalabas, 2.67 horsepower. Or, i-approximate natin yung next na approximation, it's 3 horsepower dahil wala naman pong 2.67 horsepower na eksakto na nasa market. Meron tayong mga 3 horsepower. Kung kailangan mong isang 2 horsepower tsaka isang 1 horsepower, pwede rin. Or pwede rin tatlong tig 1 horsepower. Nasa sa inyo po kung ano yung gusto nyong pipiliin. Ano yung mga points to remember sa paggamit ng estimate na to? Yung highest rule of thumb ang kailangan natin piliin. Yung estimate na to, yung mga minimum na equipment, people, lighting, tapos mga ibang heat load. Pero wala pa rin tatalo sa actual na survey. Kailangan kasing makita ng isang surveyor ano yung mga kinakailangan pang mga gagawin sa isang site para sa pag-i-install ng aircon na kailangan. Hindi lang yung estimation. At i-round up natin yung nakuha nating calculation sa next available size tulad ng na-compute natin. Remember, yung shortcut na to is quick estimate lang. Para sa final design, kailangan lang ng detailed calculation. Engineer na po ang gumagawa po niyan. Ganun lang mga katrobol kung paano mag-compute ng mabilisan sa capacity or horsepower na aircon na kailangan mo sa iyong kwarto or sa iyong opisina or sa mga commercial spaces. Simple lang siya. Simple cooling load estimate. Kapag yung mga ibang i-consider na tulad ng masyadong maraming tao sa isang lugar or mataas ang ceiling height, ibang computation na po yun. Yung pinakita po namin sa inyo is simple lang. Nasa 95% accurate siya kung masusunod lang yung mga conditions na sinabi natin doon sa ating computation. Meron po kayong comment patungkol sa aircon or mga issues or mga tips na gusto nyo malaman, huwag kalilimutang mag-comment sa ating comment section at mag-subscribe, like, and share na rin po kayo.